Ito po, pag-usapan po natin ito pong nakakabahalang opinion mula sa isang batikang abogado po mga kabida patungkol ho sa estado ng disbarment case. Okay? Laban po kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Korte Suprema mga kabida. Meron pong opinion, ito pong si Attorney Lorna Kapunan, isa pong batikang abogado po mga kabida. Patungkol ho sa naging asal po ng Vice Presidente, doon po sa sinasabi hong threat daw ng Vice Presidente doon sa mag-asawang Bongbong at saka ito hong si First Lady Lisa Marcos at maging kay House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Kung naalala po ninyo, ay naging controversial yung statement po ni Vice President Sara dahil ho, yung time na yon ay kasagsagan po mga kabida sa pagkulong kay Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang Chief of Staff dyan po sa House of Representatives. Nagkaroon po siya ng press briefing, okay, online, kasama yung mga ilan sa mga representatives coming from different media outlets. Okay, at doon po, galit na galit ang Vice Presidente doon po sa nangyari ho kay Attorney Zulaika Lopez. Okay, kinontempt po ng House of Representatives po mga kabida, particular sa Committee on Good Government and Accountability, mga kabida. At doon yun nangyari yung sinasabi ho nilang threat laban po sa kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa at kay Speaker Martin Romualdez. May kinontakto siyang assassin di umano, ito hong si VP Sara, para ho kung sakaling meron pong mangyari po sa kanya, kay VP Sara po mga kabida, kasi kiniklaim kasi ni VP Sara mga kabida na meron po siyang death threat, So, yun, ipapatodas ni VP Sara ito pong tatlo, okay? Now, naging controversial yun mga kabida dahil po, Vice Presidente yung nagsalita, Okay? Dahil doon, nagsampa po ng disbarment complaint, Ito pong si Attorney Gadon, disbarred din ito mga kabida, ng Korte Suprema, laban po kay Vice President Sara Duterte. At hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin, ito sa Korte Suprema. Okay? Meron pong opinion ho dito si Attorney Kapunan, gaya ng sinabi ko po mga kabida. Babasahin ko lang po ito, para at least magkaroon po kayo ng idea, kung bakit may posibilidad na ma-disbar ito pong si Vice President Sara Duterte, Ito po, ang sabi po niya dito sa Inquirer.net, prominent lawyer Lorna Kapunan has expressed strong belief that Duterte's disbarment is justified, adding that Lopez should also face the same consequence for her action. In November 2024, disbarred lawyer and presidential advisor for poverty alleviation Larry Gadon filed a disbarment complaint against Duterte before the Supreme Court. That complaint stemmed from Duterte's public statement where she allegedly claimed to have contacted an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr., his wife Lisa, and House Speaker Martin Romualdez in the event of her own assassination. Gadon described these remarks as illegal, immoral, and condemnable. Additionally, the Supreme Court confirmed receiving an anonymous disbarment complaint against Duterte over her comments about exhuming the remains of President Marcos' father and dumping them into the West Philippine Sea. Anonymous complaint is on top of an existing pending case on disbarment for Duterte, which was filed back in 2011. Duterte acknowledged awareness of a disbarment case filed in 2011 related to an incident where she assaulted a court sheriff. She dismissed
the recent complaint. Kapunan weigh in on the seriousness of the allegation, agreeing that the grounds for disbarment against Duterte are valid. When asked directly if Duterte deserves to be disbarred, Kapunan responded emphatically, "Oh yes, in fact, lawyers have been disbarred for less." She detailed various reasons lawyers have faced disbarment in the past, including intemperate language, failure to return monies to the client, immoral conduct, criticizing the Supreme Court, gender-insensitive language, and disrespect for authority. Kapunan underscored that those established grounds have been the basis for disbarment historically. In the Philippines, disbarment is the most severe penalty imposed on a lawyer, resulting in the permanent revocation of their license to practice law. The process is granted by Rule 139-B of the Rules of Court as amended by Bar Matter number 1645, signed in 2015. Ayan. So, yun po mga kabida, no? So, posible daw madisbar at malaki yung chance na madisbar ito pong si Vice President Sara Duterte dahil lang po doon po sa kanya hong banta. At sinabi po niya in public mga kabida, laban po dito ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at maging kay First Lady at House Speaker Martin Romualdez, ano po, na? Pero itinanggi na po yan, ano, ni VP Sara po mga kabida. In fact, meron pong kaso ata, ano, o complaint na isinampa ng NBI, ano, laban po dito kay VP Sara sa kanya hong anong tawag po dito, statement na yon. Kapanig po ng Vice Presidente, hindi naman daw yun matatawag na threat considering hindi ho mangyayari yon kapag buhay po siya, no? Kasi ang sabi po ng Vice Presidente, malinaw po yung mga kabida kung sakaling meron pong mangyayari po sa kanya, no? Pero hanggat buhay po ang Vice Presidente po mga kabida, wala hong mangyayari po dun sa Pangulo at saka dun ho sa Speaker of the House po mga kabida, no? Kumbaga, isa lang yung anong tawag po dito, salita, ano? Na kapag meron pong mangyari po sa kanya, halimbawa, mapatay po itong si VP Sara, at least meron na po siyang kinontak na tao, ano, para ho ipaghiganti po, ano, ito pong si Vice President Sara Duterte po mga kabida, no? So, paano maging threat yun? Kung buhay pa po yung respondent, ano, yung nagsabi po doon. Okay? Yun yung kanyang contention, ano? Hindi ho matatawag na threat yun. Kumbaga, defense yun mga kabida, yung kanya hong sinabi. Kasi ho, yun nga meron nga siyang threat nga diba? Merong nagbanta ho sa kanyang buhay. At sa palagay po niya, yung nagbanta po, o yung banta na yun, ay mula po sa tatlo, mga kabida. Okay? So, yun po yung parang ganti lang po ni VP Sara. Kung sakali hong meron pong mangyari po sa kanya, okay, yun yung gagawin po niya. Oh. So, paano maging threat yun? Paano maging imminent threat? Pag sinasabi mong imminent threat, kahit anong oras, anong araw, okay, posibleng mangyayari yon. Ipalilikida yung tatlo, ano? Parang ganun. Di ba mga kabida? Pero hindi. Hanggat buhay pa po si VP Sara, wala kong mangyayari sa tatlo. Yun kasi yung sinabi niya na kapag meron pong mangyari po sa kanya po mga kabida, mamatay po ang Vice Presidente, at least meron na po siyang sinabihan, ano, mga kabida, na ipaghiganti po ang Vice Presidente po ng Pilipinas. So, paano naging threat yun? Paano naging imminent yun? Yun yung kanya hong contention, ano. Okay. So, yun. Ang problema lang kasi, tinitwist po yung kanya hong statement. Parang lumabas doon po mga kabida na it was a plain threat talaga. Para bang sinabi na ipapalikida kita. Parang ipapapaya kita. Gagamit lang po tayo ng term para hindi po tayo ma-plug. Ano? Okay? Ipapapaya kita. Parang ganun ba?
Na anytime pwede hong mangyari. Pero dito ho sa case po ni VP Sara, imposible na mangyayari yon. Okay? Kasi buhay na buhay pa ang Vice Presidente po, mga kabida. So titingnan na lang po natin, magkaiba kasi yung mga pananaw at interpretasyon po ng mga abogado. Kaya nga hindi nga sila magkasundo po mga kabida, lalong-lalo na pagdating ho sa legal issues. Kasi magkaiba yung kanila pong mga interpretations, Okay? Yun yung interpretation po ni Attorney Kapunan. Okay? Kung tatanungin po natin yung mga abogado po ni VP Sara, iba yung kanila pong interpretation, Hindi ganun. Yung kanilang interpretation most probably ma-acquit o mapawalang sala po, O di kaya ibasura yung disbarment case ni VP Sara sa Korte Suprema. Di ba? So kanya-kanya lang po yung anong tawag po dito? Interpretation. According dun ho sa leaning po ng isang tao. Pag anti-Duterte, syempre naman, ang sasabihin talaga is madidisbar. Pero kung pro-Duterte din, sasabihin hindi. Pero kung neutral ka lang, mga kabida, magbabase yun talaga sa bigat po ng ebidensya. Okay, kung yung circumstansya po ay naaayon po dun po sa kanya kong sinasabi. Okay? So yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito? Malalagay ho ba sa alanganin ang lisensya po ni Vice President Sara Duterte bilang isang abogado po mga kabida dyan po sa Korte Suprema?